Sinampahan ng reklamong administratibo sa tanggapan ng ombudsman si Senadora Laila De Lima. Ito'y kasunod ng kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ang naturang reklamo ay niyain ni Greco Bellica kung saan hiniling nito na suspindihin sa loob ng 6 na buwan ng senadora. Ayon kay Bellica, ang ginawa ni De Lima ay isang immoral na bagay at maaari siyang maparusahan sa ilalim ng revised penal code. Nilinaw naman ang abogado ni Bellica na si Eduardo Bringas, ang administrative case na kanilang isinampa ay hiwalay sa reklamong kanilang inihain kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay De Lima dahil sa manoy kaugnayan nito sa kalakaran ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison o MBP. Pinabulaanan ng hepe ng Urbistondo Philippine National Police na si Chief Inspector Joshua Maximo ang napapabalitang nahuli na ang dating driver bodyguard ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Ayon sa hepe, patuloy ang kanilang pagbabantay at paghahanap sa posibleng kinaroroonan ni Dayan. Umaasa si Maximo na mahuhuli na rin si Dayan sa lalong madaling panahon kung saan may nakapatong na 1 milyong pisong reward sa makakapagbigay ng impormasyon sa dating driver ni De Lima. Sa ibang balita naman, tiwala si DILG Secretary Ismael Sueno na isisiwalat ni Kerwin Espinosa ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa kalakaran ng ilegal na droga. Ayon kay Sueno, hindi lamang usapin sa ipinagbabawal na gamot ang hawak ni Espinosa, kundi pati na rin ang nalalaman nito sa malawakang korupsyon at kriminalidad sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng kalihim ang pagbibigay ng gobyerno ng mahigpit na seguridad sa itinuturong big-time drug lord sa Eastern Visayas, lalo pat mahalagang impormasyon ang hawak nito. Hinimok ng ilang mga mambabata si Kerwin Espinosa na ilabas ang kanyang lahat ng nalalaman ukol sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa. Ay kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, maiging pangalanan ng nakababatang Espinosa kung sino-sino ang nasa likod ng operasyon ng ilegal na droga at mga protekton na mga sangkot dito. Hinimok din ni Kerwin o hinimok nito si Kerwin na pangalanan kung sino ang mga tumulong sa kanya upang makalabas ng bansa. Sa ngayon umano ay kinukonsidera ng gobyerno na gawin siyang state witness at upang mangyari ito ay kinakailangan muna siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Pinangalanan ni Kerwin Espinosa sa kanyang affidavit ang ilang pulis at taga-gobyerno na sangkot umano sa droga. Ayon sa PNP, kung hindi sa Lunes, sa Martes matatapos ang pulisya sa pagkuha ng affidavit ni Kerwin. Bantay sarado si Kerwin ang matauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa Camp Crame. Kung ang PNP daw ang tatanungin, wag na sanang ibiyahe si Kerwin papuntang Leyte kung saan siya may mga kinakaharap na kaso. Para daw ito sa seguridad niya. Kung hihilingin naman daw ng Senado, handa ang PNP na dalhin sa mga pagdinig si Kerwin. Update tayo kay Kerwin Espinosa. Handa raw niyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa kalakaran ng droga. Ayon naman yan kay Sandra Cam, ang presidente ng Whistleblower Association of the Philippines. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Arnold, dumating nga dito sa Camp Crame kanina si Sandra Cam, yung nabanggit mo na presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines. Susubukan daw niya kanina nung nakausap natin siya na makapasok sa opisina ni PNP Chief De La Rosa na kasama kanina ang nagbabalik bansang si Kerwin Espinosa. Kasama ni Cam si Espinosa sa eroplano pabalik ng Pilipinas at sa Abu Dhabi pa lamang daw ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkausap ang dalawa. Ayon kay Sandra Cam, isiniwalat na raw ni Espinosa sa kanya ang lahat ng nalalaman ng umano'y drug lord ng Eastern Visayas. Hindi nagbigay ng detalye si Sandra Cam pero nakakagulat daw yung mga personalidad na di umano ay sangkot sa drug trade sa bansa base sa ibinahagi sa kanya ni Espinosa. Umihiling daw si Espinosa kay Presidente Duterte na mabigyan siya ng proteksyon at ayon kay Cam, sinabi raw ni Kerwin Espinosa na nakahanda siyang ilahad ang lahat ng nalalaman at nangangamba raw siya sa seguridad ng pamilyang naiwan sa Abu Dhabi kaya't hiling din daw niya na maprotektahan ang kanyang common law wife at 3 anak. Hindi raw prioridad ngayon ni Espinosa na maiuwi sa Pilipinas ang kanyang mag-iina dahil batid daw niya na mas ligtas kung doon muna raw sila sa Abu Dhabi mananatili. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Sandra Cam. Hinihingi niya lang ay proteksyon ng gobyerno, isisiwalat niya lahat
ng mga involved, ng mga politiko, mga generals at mga kapulisan. Ang hinihingi niya lang sa ating pinakamamahal na Pangulo, proteksyonan lang siya. Tutulong siya para maubos na kung anong mga katiwalian dito sa pagdating sa droga. At yan ang latest mula dito sa lokasyon natin sa labas ng opisina ng Chief PNP dito sa Camp Crame. Balik muna sa inyo, Igan. Cedric, ano ang eksaktong sirkumstansiya nitong si Sandra Cam? Bakit siya kasama sumundo at bakit nakausap niya si Kerwin Espinosa? Kung matatandaan natin na Igan, sinabi ni Sandra Cam na di umano ay employee niya o kumbaga staff niya ng kanyang kumpanya doon sa Abu Dhabi, yung di umano yan nakakita at kumbaga nagtimbre sa mga otoridad na nandun sa Abu Dhabi si Kerwin Espinosa. Sinabi niya kanina, meron daw siya na dalawang kumpanya doon sa Abu Dhabi at yun daw yung kanyang magiging means para makapag-provide ng protection doon sa pamilya na naiwan ni Kerwin Espinosa doon sa Abu Dhabi. At sinasabi niya, meron daw siya mga connections, meron daw siya di umano na makakilala doon sa gobyerno, ay suppose doon sa Abu Dhabi. At sinasabi niya is pinuntahan niya si Kerwin Espinosa mismo doon sa Abu Dhabi at di umano ay inilahad nito sa kanya yung nalalaman. In fact, sinabi kanina ni Sandra Cam, alam daw niya lahat yung pwedeng isiwalat ni Kerwin Espinosa pero hindi siya nagbigay ng detalye sa ating panayam kanina, Igan. Yun nga, kung kumpanya lang niya yung nag-tip, no? Staff niya, ba't kailangan magbigay na impormasyon kay Sandra Cam itong si Kerwin? Ayan, tama, Igan. Medyo may mga ganyang tanong, kasi nagkakaroon din ng question na ang lumalabas is yung kampo ni Sandra Cam, yung kanyang staff, yung nagtiktik o yung nagtimbre kay Kerwin Espinosa. So yung circumstances na yan kung bakit o paano inalaw ni Kerwin Espinosa na magkausap sila o kung meron ba silang mga arrangements dyan ay hindi natin nakukuha ng pa ng detaling yan. Although ang sinabi sa atin ni Sandra Cam, wala naman daw balak o wala daw hiling na makipagkita na makita si Pangulong Duterte, itong si Kerwin Espinosa, pero ang hiling daw niya sana ay mabigyan siya ng proteksyon, Igan. So sa ngayon, hindi official yan, yung na trabaho na yan ni Sandra Cam? Wala tayong, hindi natin masasabi, Igan, na official ito. Well, of course, hindi naman miyembro ng gabinete si Sandra Cam ng gabinete ni Pangulong Duterte. Pero yung kanyang kapasidad, hindi pa natin masabing kung ano yung kanyang kapasidad. Pero ang sinabi nga niya is kasi ano siya, gaya nung presidente siya ng Whistleblowers Association of the Philippines, di ba? Yeah. Tama yun, Igan. Yung kanyang mga sinabi kanina ay kapareho rin. Nung sinabi kanina sa press conference din ni Kerwin mismo at ni Chief Bato de la Rosa ng PNP na nakahanda nga raw na isiwalat lahat itong si Kerwin Espinosa, yung kanyang nalalaman tungkol sa drug trade dito sa Pilipinas, Igan. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo. Nanawagan si Kerwin Espinosa kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan siya ng pagkakataon para magbagong buhay. Kasabay niyan, handa raw siyang isiwalat ang lahat ng nalalaman niya kaugnay sa droga. Mula sa Camp Crame, may news to go si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Cara, yung nabanggit mong pagsisiwalat na yan ni Kerwin Espinosa ay isinasa formal na ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang sworn statement na gagawing affidavit ng mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ni Kerwin Espinosa at in turn gagamitin naman ito sa gagawing case build-up laban sa mga malalaking tao umano na sangkot sa illegal drug trade. Isang notorious na drug lord sa Eastern Visayas na may pananagutan sa batas, si Kerwin Espinosa. Pero maliban dito, isang mahalagang saksi raw si Espinosa sa kampanya ng administrasyon kontra droga. Kerwin is like the missing link. He is like the missing piece of the puzzle. Ganun kahalaga yung kanyang papel. Marami siya maikukulik. Sasabihin niya lahat kung sino yung supplier niya, sino yung distributor niya, upline, downline, protectors, lahat-lahat. Nakinabang, sasabihin niya. That's how important he is.
Aminado si Kerwin na umalis siya ng bansa dahil sa pangamba sa maigting na kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga. Mula sa Pilipinas, lumipad siya patungong Kuala Lumpur sa Malaysia, Phuket at Bangkok sa Thailand, bago pumunta ng Hong Kong at dumiretso sa Abu Dhabi kung saan siya nahuli. Kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya lang talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Dala pa rin daw ni Kerwin ang pangamba sa kanyang buhay bago umuwi sa Pilipinas. Pero napawi raw ito na makitang latag ng seguridad para sa kanya mula sa Abu Dhabi. Siniguro rin ni PNP Chief Bato de la Rosa na ligtas si Kerwin sa PNP Custodial Center kung saan siya ipipiit. Katunayan, isolated siya sa kanyang kulungan at ni hindi malalapitan ng mga kapwa na kukulong doon. Limitado rin daw mga papayagang makabisita kay Kerwin. Hinamon pa ni Chief Bato ang sino mang magtatangka sa buhay ni Espinosa. Atakihin niyo yung Camp Crame. Kung gusto niyong mamatay si Kerwin, umatak kayo dito. We cannot be cowed by this itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito ay na kami lang nandiguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala nang itong mga malalaking tao na sa taas na ma-implicate, masaya sila kung mamatay ito. At dahil patay na raw ang kanyang ama, handa na rin daw isiwalat ni Kerwin ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng illegal drug trade. Ipapaubaya na raw ng PNP sa DOJ kung isa sa ilalim nito sa Witness Protection Program. Nauna na rin pinalutang ng DOJ ang posibleng pagbibigay sa kanya ng legal immunity, depende sa magiging bigat ng kanyang testimonya. May mensahe din si Kerwin kay Pangulong Duterte. At sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Isa sa mga nauna ng nabanggit, batay sa nais sa publikong listahan ng kanyang nasirang ama na nakinabang umano sa droga, ay si Senadora Laila de Lima. Tinanong siya kanina kung personal niyang kakilalang senadora. No comment lang po. Kara, ngayong araw na ito, hindi na inaasahang lalabas pa ng Campo Crame itong si Kerwin Espinosa matapos siyang kunan ng statement dito sa tanggapan ng AIDG. Ay saka naman siya opisyal na i-commit dito sa PNP Custodial Center. Tulad na nabanggit ni Chief Bato, isolated itong si Kerwin Espinosa, hindi siya basta-basta malalapitan ng kanyang mga kapwa inmate. Pili ang mga mapapayagang makabisita sa kanya at maging ang pagkaing ihahain sa kanya ay inspeksyonin. Dahil tulad nga na nasabi ni Chief Bato, it is in the interest of the state that Kerwin Espinosa stays alive dahil isa siyang mahalagang testigo para madiin ang mga sangkot sa illegal drug trade dito sa bansa. Kara. Ivan, iniimbestigahan na rin ba kung paano nakalabas ng bansa itong si Kerwin? Hindi nabanggitan, Kara, na kabilang sa mga iniimbestigahan ng PNP dahil idiniin din kanina ni Kerwin Espinosa na taliwas sa paniniwala ng karamihan, hindi raw siya nag-backdoor. Katunayan, gamit niya yung tunay niyang passport, lumipad siya mula Pilipinas patungong Kuala Lumpur and to 2 other countries bago siya nakarating ng Abu Dhabi. So doon sa puntong yon, mukhang wala namang iniimbestigahan ang PNP sa puntong ito. Okay, nung pinaghahanap kasi itong si Kerwin Espinosa, may mga bali-balita na lumabas na nagpabago raw siya ng kanyang mukha or ng kanyang itsura para hindi raw siya makilala o mahuli ng mga otoridad. In fact, Kara, yan yung isa sa mga tinanong natin, ano ang ginawa ni Kerwin to elude arrest? Ang sabi niya, wala daw. Yung nose lift daw na pinagawa niya ay dati pa raw ito, bago pa siya pinaghahanap ng mga otoridad. Ang sabi nga niya kanina, wala akong ginawa, inantay ko na lang na mahuli ako. Kara. Sabi mo, Ivan, piling-pili yung mga bumibisita dyan kay Kerwin Espinosa. Meron na bang mga tauhan from the Department of Justice na bumisita sa kanya o nakipag-ugnayan sa kanya simula nang makarating siya dito sa ating bansa? Kara, sa pagkakaalam natin, wala pa dahil mula nga sa airport, dumiretso dito, dinaan sa booking procedures, nagsagawa ng press conference at after the press conference, diniretso naman siya sa opisina ng AIDG para kunan ng statement. We expect na within the day or maybe in the succeeding days, saka may pupuntang mga taga-DOJ para makausap din itong si Kerwin Espinosa. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.
Nagkamay sina Senadora Laila de Lima, Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa pagdinig ng Senado kagabi. Saglit na isinantabi ng dalawa ang kanilang iringan habang tinatalakay ang schedule ng deliberasyon para sa 2017 budget ng Department of Justice. Nang hilahin ni Senator Cynthia Villar si de Lima kung saan nag-uusap sina Secretary Aguirre, Senadora Loren Legada, Senador Tito Soto at Labor Secretary Silvestre Bello, nagbatian ang dalawa at saglit na nag-usap ukol sa magiging takbo ng pagdinig. Siyang will be the one interpolating about the budget of the DOJ. I'm sure na very lively yung deliberation ng budget ng DOJ.